Paano mag-handle ng multiple clients? Habang usap to. Ang unang-unang ginagawa ko is, I make sure that my tasks and my calendar is very organized. I use my phone's calendar, pero iba-iba siya. Halimbawa, yung work ko para dito sa particular client na to, nandun sa calendar na yon, tapos naka-sync yung calendar na yon dito sa phone ko. Client number 2, may separate email ako para sa kanila, and nakasync din yung calendar na yun para dito. Nakasync din yung calendar na. Basta lahat ng clients ko, may kanya-kanya akong email na ginagamit for work. And I make sure na nakasync yung calendar nun dun sa calendar ng phone ko. Hindi rin ako nagsasabi yung sabay na work. Parang dalawang clients, dalawang laptop, no? Hindi ko po siya ginagawa. May mga gumagawa no na VAs, and I just think it's unethical. So, personal choice ko yun. Kung may multiple clients kayo, sinasabay nyo, bahala na kayo sa trip nyo. Good morning, son. So, I just make sure na lahat ng calendars ay nakasync sa phone ko para kita ko kagad kung paano yung schedule ko for the day, for the week, for the month. Yun yung isa sa mga bagay na kailangan ma-practice nyo if you wanna have multiple clients. Number 2, I use Asana. It's a task management app. Lahat nandun. Payables ko, tasks ng VA ko, tasks ko, house chores ko, lahat as in nasa Asana ko. Para alam ko kung ano yung mga kailangan kong gawin. Like when I wake up, while working, ano yung mga task ko kay client, iba-ibang workspace. Tapos, number 3, I think ito yung pinakang importante is you let your clients know. Hindi nyo itatago sa kanila na meron kayong ibang clients. So, pag nagkaroon ako ng halimbawa, nag-reach out yung isang client that they wanna work with me for a particular project or if it's a full-time, ganyan, sasabihin ko kagad sa kanila na meron akong side hustles, I have 2 other clients, ganyan. Kasi ang dami namang clients ngayon na willing naman talaga sila na mag-hire ng individual contractor and they are aware na meron kang ibang clients na sinaservice. Kagaya ko, yung VA ko, meron din siyang ibang work. So, sinasabi ko lang sa kanya kung available ba siya ng ganitong oras para makapag-meeting kami. And pagka-available sila, kumbaga kung hindi sila available, ako na rin lang yung mag-a-adjust. Ganon din lang yung mga clients. Last but not the least, build. Always make sure na merong balance between work and life. Do something good for your body, do something good for yourself, do something good for your investment, do something good for your loved ones. It's always give time to do something for self-development.